Hello, welcome! Welcome to ang Sabi ni Daddy's Vlog at narito na naman po tayo para mag-usap-usap at magkwentuhan para sa ating mga pwedeng magkaroon ng tamang kaalaman at ang pag-uusapan po natin ay ang pagbe-bed making o ang tawag po dito sa Japan ay bed making, pero po ito po ay ang pag-housekeeping o ang paglilinis ng mga kwarto sa isang business hotel dito po sa Japan. Unang-una po, ang inyong pong lingkod ay nagtrabaho sa isang business hotel. Ito po ang APA Hotel. Ang ibig sabihin po ng APA Hotel ay always pleasant amenities. Ito po ay dahil sa kanilang mga amenities kagaya ng mga shampoo, ng mga ginagamit po pang araw-araw, at talagang super panalo po sila sa mga amenities na makukuha mo dito sa loob ng business hotel na to. Ako po ay nagtrabaho ng 2 taon sa APA Hotel at ito po ay pag-aari ni Lady Boss Fumiko Motoya. Yan po ang Lady Boss. At sa kagandahan pong palad nakapagpakuha po ako sa kanya ng litrato kagaya po nito. Wow! Yan po ang litrato ng Lady Boss ng APA. At itinuturing po siya na isang star dito sa Japan. Lumalabas din po siya sa mga TV at siya po ay sikat na sikat sa kanyang grabing sombrero o iba't ibang klase ng sombrero na saksakan ng mahal. Ang APA Hotel po ay meron pong mga more than 3,000 branches all over Japan. Kung di po ako nagkakamali. At ang inyo pong lingkod ay nakapagtrabaho dito sa kinalalagyan ko sa Okayama at napadala po ang inyong lingkod sa Hiroshima, Japan. At doon po ako maraming natutunan at maraming nagawa na hindi ko nagawa sa tanang buhay ko. Medyo nakakakaba po sa una, pero mas maganda yung mas may natutunan ka. Ang tatlong dapat po natin malaman sa pag-bed making o pag-housekeeping. Ang una-una po ay kailangan mabilis ka. Hindi po. Ang una-una kailangan po ay malinis ka. Lahat naman po tayo ay malinis, pero po merong mga taong nandadaya, yung mga hindi po nagpapalit ng bedsheets, at saka yung hindi po masyadong tinitignan yung mga buhok, kahit po kaprasong buhok lang yan. Delikado po yan, makikita po yan. At saka po yung mga hindi nagpapalit ng bedsheets para po maging mabilis ang kanilang pagtatrabaho, hindi po maganda yan. Lahat po kailangan malinis, zero. Kailangan po lahat walang alikabok. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kailangan po maging malinis at ang kailangan po ay maging mabilis at kailangan mong maging madiskarte. Yan po ang tatlong bagay na dapat nating alamin. Unang-una po, kailangan po nating maging malinis dahil kailangan po natin na lagyan o itapal na ang tape. Yan pong magkakasama po yan. Kailangan nating madiskarte. Kailangan hindi na po tayo lalagyan ng mga tapes. Kung kailangan natin magtanggal ng mga buhok, kailangan po nakadikit na sa katawan natin yung mga tapes na yan para po pagpapahid natin sa buhok o kuha natin sa buhok ay dala na at hindi na tayo maabala pa. Kailangan po madiskarte ka at kailangan po mabilis ka. Kailangan po ang isang kwarto ay aabot lamang ng 20 minutes. Kailangan tapos naman na po yun. At kailangan po 25 minutes o 28 minutes to 30 minutes ang double na bed na kailangan nating linisin o ayusin. Yan po ang ating dapat gawin para po maging mahusay tayong housekeeping o housekeeper. Ngayon po, iba-iba po ang diskarte ng tao o iba po ang diskarte ng mga tatrabaho sa isang
business hotel o kahit na ano pong, kahit love hotel kasi para-pareho lang naman po yan eh. Ang kalimitan nga lang po sa, excuse me po, akala ko po may pumasok sa kwarto, sa sa bahay. Siguro po sa kabilang kwarto. Okay, diretso po tayo. Ang kailangan po talaga ay, nasa na ba tayo? Ang kailangan po ay talagang madiskarte ka. Kailangan po ay linisin mo muna ang mga kalat. Ito po ay ang mga bote, ihiwalay nyo po sa mga lata, ihiwalay nyo rin po yung mga papel. Kaya ang nakadikit po sa katawan nyo, ay puro tape at basurahan. Yan po ang unang-una nating kailangan linisin. So lahat po ng basura kailangan natin linisin. Ang kailangan po nating linisin yung basurahan sa loob po ng kwarto. Ang susunod po natin lilinisin ay yung basurahan sa loob po ng CR. Kailangan maging maingat po tayo kasi ang mga Japanese po talagang yung maliliit po nila na napkin, binabalot po nila yung iba ng pagkaliit-liit na talagang pag isiniksik na nila sa basura o sa basurahang maliit, nalalagyan ng napkin, talagang minsan hindi mo makikita kahit kapain mo. Minsan na mamalikmata ka na akala mo walang laman. Pero ang kailangan mong gawin para makasigurado ay tanggalin mo yung plastic ng basura. Kasi mga naglilinis na hindi na tinatanggal ang mga basura sa mini trash can. Kaya ito po ay nakakatakot na makita ng mga darating na bagong guest. Yan po. Kailangan po kapain o kahit hindi kapain, palitan na. Yan po ang dapat natin gawin. Ang inuuna ko po ay pagbibed o paggawa ng o pag-aayos ng bed. Kasi hindi po tayo pwedeng humawak ng bed na galing tayo sa CR. Maglilinis muna ng CR. Kasi baka po meron tayong makuhang buhok o meron tayong makuhang dumi na didikit sa bed. So kailangan po yan, isa po yan sa diskarte. Kailangan po sa akin pong experience. Kailangan ko po na linisin muna ang loob ng kwarto. Lahat po kailangan planado. Para po sa mga beginner, kailangan po nilang na pumapasok sa ganitong trabaho, kailangan po nila na bigyan muna sila ng 5 kwarto dahil mahirap po, masakit sa katawan. Ngayon po, ang minimum po ay kailangan makalinis kayo ng 12 rooms. Kailangan po sa paglilinis nyo ay uunahin nyo ang bedsheet. Kailangan nyo po yung paltan. Kailangan ilabas nyo po lahat. Pati po mga tuwalyang ginamit sa pinagliguan. Kailangan nyo pong ilabas at ilagay sa lalagyan ng mga marumihan. Yan po ang ating unang dapat na gawin. Ang pagpapalit ng bedsheet at ng mga towels. Ngayon po, ang kailangan po natin gawin ay ang bedsheet. Pagkatapos po, ang unan. Pagkatapos po, yung pong bathrobe o yung kanilang ginagamit na pantulog. Sa paglalagay nga po pala ng bedsheet o yung pangilalim ng kama, kailangan po ay napakahigpit nito na kahit na higa-higaan ay hindi basta-basta magugusot. Yan po ang kailangan na technique para po maiwasan po natin yung mga puna ng mga titingin o ng mga tinatawag natin na nag-a-assist o tinatawag na nagpupuntang front, yung mga front sa labas ng hotel, nagche-check din po yan. Sila po yung nagpa-final na mag-check para po malaman nila kung ano talaga malinis ang iyong ginawa. Ngayon po, kailangan nyo rin ayusin ang TV. Kailangan po kung anong channel ng TV sa inyong lokasyon ay iyon po ang nakalagay. At kailangan nyo pong ayusin ang mga bawat magazine in order po. Kailangan nyo din po na ayusin ang orasan at iset up ito na kailangan na sa pamamagitan ng
10 o'clock, 10 a.m. in the morning, naka-out na po sila o nakalabas na sila. Pero lang po yung mga stay-in o yung mga magi-stay pa. Yun po ay isang bonus para sa amin dahil wala ka na pong masyadong lilinisin sa mga stay-in dahil hindi naman po natin o hindi naman po sila aalis pa at yung mga gamit nila inaandun pa, hindi po natin pwedeng basta-basta ayusin yun o basta-basta alisin sa kanilalagyan dahil mali po yun. Oras na may mawala o oras na may nasira, pananagutan po yun. Ang sinasabi ko po nag-check, tinatawag natin na second-in-siya. Sila po nag-check. So ang susunod po natin ay ang number one po natin na kailangan linisin ang salamin dahil makikita po ng second-in-siya yan tsaka makikita po ng front yan. Kailangan po bawat anggulo wala po makikitang parang nato yung tubig. Kailangan po nyo basain, kailangan nyo pong punasan at kailangan nyo pong punasan ng dyaryo o tissue para po mas maliwanag ang salamin ng kwarto. Lalo na po yung sa CR. Kailangan po malinis ang toilet bowl. Pagpunta po natin sa paglilinis ng CR, kailangan po organize lahat kung saan po nakaharap ang kung double din po ang pang-ahit, double din po ang toothpaste at ang toothbrush at double din po ang lahat po double. Kasi syempre nga po double Ngayon po, kailangan po meron pong nung pumunta po ako sa Hiroshima kailangan po lahat o kahit naman po dito sa Okayama kailangan kung saan una nakaharap ang toothpaste o toothbrush, kung dito nakaharap, dito rin po sila nakaharap. Ganon din po ang shampoo, conditioner at body soap. Hindi po pwedeng body soap, conditioner, shampoo. Kailangan po may sinusunod silang pattern at kailangan po lahat ng robe at kailangan po lahat ng towel ay kailangan po yung logo ng hotel ang makikita. Kaya depende po sa pupuntahan nyo o depende po sa APA Hotel kung ano po yung mga patakaran nila at kung paano nila ginagawa at kung paano po yung pattern na dapat nyo sundin para po maging maganda yung presentation ng inyong room. Yan po, hindi ka po pwedeng tumigil dahil aabutin ko po talaga kasi ang pasok po namin is alas 10. Pasalamat na lang po tayo na naka-out na yung ating guest at kailangan po talaga na aabutin tayo ng alas 3. Matapos ka man o mabilis ka man matapos kailangan sabay-sabay po kayo uuwi. Mag-aantay kayo. Pero ang advantage lang po na mabilis kayo, nakakapagpahinga na po kayo at nakakapagpetik-petik na sa inyong upuan. Ngayon po, hindi po kayo pwede magpahinga. Pag nagpahinga po kayo, lalabas po lahat ng pagod nyo. At kailangan po may technique. Kailangan sa pagbuhat po ng bed o sa pagbuhat ng anumang ginagawa nyo ay kailangan dahan-dahan po dahil ang titirahin po niya yung balakang at likod. Yan po. Kaya ngayon po may mga nagtatanong po kung paano kami kumakain. Kami po ay kumakain sa kubeta. Nakakatawa. Kumakain po kami sa kubeta at kumakain po kaya po mas maraming namamayat dahil kailangan po natin ng lunch. Hindi po tayo makakain ng heavy ng breakfast at pag ang lunch po ay kumakain kami sa kubeta. Yung onigiri po na triangle na kanin isa lang po nun. Excuse me po. Kailangan doon namin idao sa kubeta at kailangan po habang kumakain ka gumagawa ka o nagkukuskus ka ng kubeta. Ganyan po kahirap ang aming hanap buhay bilang isang housekeeper o bed making sa dito sa Japan. Kaya yan po. At kailangan po ang final touch ay ang ating pag-vacuum. Kailangan po natin na walang matitirang buhok dahil po ito kailangan po walang matitirang buhok dahil ito po ay didikitan nila ng tape at pag may nakita po silang buhok ay
kinakalkal po nila lahat yan. Pati po yung mga buhok sa, kailangan nyo, yung bathtub po ay kukuskusin nyo mabuti at wala pong maiipon na buhok sa sink, dahil yan po number one na ayaw nila may nakikita ang buhok, dahil po, ito po ay madumi at buhok po ito ng ibang tao at nakakahiya po sa bagong customer na papasok sa room. Kaya yan po ang number one na kailangan natin tandaan. At kailangan po, ang isa pa pong tip, kailangan po ayusin nyo muna yung inyong mga lalagyan. O kailangan po puno ang inyong mga shampoo para po pag nag-refill kayo, hindi na po kayo tatakbo dahil ang linin po o ang lalagyan po ng mga shampoo minsan po yung napakalayo. O bababa po kayo sa ibaba. Kailangan po kompleto kayo. Kailangan po meron kayong mga brush at saka meron po kayong kompleto po kayo sa pumunas. Hindi po kayo pwedeng hindi mapupunas at hindi nyo po pwedeng dayain dahil alam po ng second in siya o yung tagapamahala kung nilinis nyo at malinis kayo sa inyong ginagawa. Yan. Sana po wala akong nakalimutan. Kailangan po din natin na tuyo yung, lalo po ngayong winter, kailangan din natin tuyuin yung airpot o yung pinaglalagyan ng mainit na tubig. Tataktakan po natin yun hanggang sa matuyo para po talagang malinis ang ating gawa. So kung may nakalimutan po ako, mag-comment po kayo at sasagutin po natin. Ayan po ang naging trabaho ko bilang isang housekeeping dito sa Japan. At kung tatanungin nyo po ako kung mahirap o masarap ang trabaho, sasabihin ko po 50-50. Depende po sa inyo. Wala pong madaling trabaho. Yan po. Ang titirahin lang po sa inyo talaga ay ang likod dahil sa dami lang po ng room na lilinisin nyo ay kailangan lagi kayo nakatuwad o lagi kayo nakaluhod. Ako po lagi nakaluhod kasi medyo matangkad po ako compare sa mga ibang tagalinis ng room. So ang kailangan po talaga maitim na nga po yung tuhod ko. Umitim pa lalo. So, yan po ang aking mga tip sa mga nagnanais na maging housekeeper sa ibang bansa. Kaya sana po ay marami kayong natutunan at sana po ay nakatulong ako, at kung may mga tanong po kayo uli ay huwag po kayong mag-atubili mag-comment para po masagot po natin. Dahil maayos din po ang trabahong ito at maraming benefits. Yun nga lang po mahirap sa katawan ng tao. O mahirap sa ating kalusugan, lalo na pag hindi ka nagmamask. Kailangan po magmask ka at mag-gloves ka dahil chemical po yung mga pinapasok natin sa mga na amenities na minsan na ginagamit natin, lalo na paglilinis po ng CR. So that's it. Yan po ang mga ating usapan, mga kaibigan, at sana po marami kayong natutunan. Hanggang sa muli po natin pagkikita at kwentuhan. Ito po ang Sabin Dad's Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. God bless you all.